as a reminder, Okay na. so, please be here po. No? So, I hope tayo pong lahat ay nandirito at yung mga sabi nga ng kasabihan, many are cold but few are frozen. Okay? And have frozen shoulders. Okay? I hope tayo po ay makakadalo at malaki pong bagay para po sa ating pananampalataya. 1 Timothy chapter 5, our text this morning, in 1 Timothy chapter number 5, we are still dealing with this chapter and hopefully we could finish this chapter few weeks later. Okay? 1 Timothy 5 at ang ating pag-aaralan is verses 19 to 21. Verses 19 to 21. I hope you have your King James Bible with you sa ating po pag-aaral po nito. Kung wala po kayong Bible, please, yung meron po mga Bible, if you could share your Bible to others. Sabay-sabay po nating basahin 19 to 21. Ready? Read. Against an elder receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Tayo po muna ay sumaglit sa panalangin naman namin. Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan sa aming lahat. Salamat because this day na pagising po namin is another day of your long suffering. It's another day that souls could be saved. It's another day that kami pong mga miyembro ng katawan ni Kristo ay ma-edify. And dear Lord, help us in spite of the current situation na meron po kami with the distractions, with the things of this world. Help us to focus, to zoom in sa salita mo. Convict us, show us our sins, show us kung saan po kami may kamalian. Correct us, Father. Like a father that corrected his son. Salamat po sa pribilehiyo na maging anak niyo po. And help us not to take it for granted. In Christ's most precious name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. So please pray for us. Okay, please pray for us. Kami po ay lilipad ang aming team. Sa October 2, that will be Thursday. This Thursday po, pupunta po tayo ng Mindanao and we will minister the Word of God. Kasama po natin yung ibang Light Faith churches po doon. So that would be kami, October 2 hanggang 13. So ang 13 po ay Monday. So ang balik na dito ay Monday. So that will be October 2 to 13. But ang dahilan kung bakit po tayo pupunta roon ay hindi para tumingin lang ng mga tanawin, bagkus ay ibahagi po ang salita ng Diyos. To proclaim the Word of God. Now, so this morning, ito po yung text natin. Babasahin ko lamang po ulit para po sa ating lahat. Against an elder received not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Them that sin rebuke before all, that others also may fear. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Alalahanin po natin mga kapatid na ang ating pong binasa is still part, salamat po, is still part of Paul's letter to his son in the faith, Timothy. Sulat niya po ito. This is a personal letter. Remember that the Apostle Paul, nilagay po si Timothy doon sa Ephesus so that he might teach
i-charge niya yung mga elders na nandun that they teach no other doctrine. It is clear yung layunin ni Apostle Pablo para gabayan ang itong young youth na ito na si Timothy, young in the faith, his son in the faith, para ipagpatuloy po kung ano ang kanya pong tinuturo. The church, sa ating pong napag-aralan last time or past weeks, mga kapatid, we know that the church is the pillar and ground of the truth. Amen. The church is the pillar and ground of the truth. And therefore, the church is responsable po ang iglesia, responsable po ang simbahan, mga kapatid, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, and for the edifying of the body of Christ. Nandiyan po tayo? I'll repeat that statement. This is found, okay, so ito muna nga natin title, para di tayo maligaw. Fear and impartial ruling. Remember those three. Sa Ephesians chapter 4, may kita po natin yon. That the purpose of the church also and the gifts in the church, perfecting of the saints, work of the ministry, edifying of the body of Christ. Ito pong tatlo na ito, ang responsibilidad ng pastors and teachers as found in Ephesians chapter 4. As concerning the church, mga kapatid, it is expected na yung mga nasa church ay mga ligtas. It is expected that those who are in the congregation are already bought and redeemed by the blood of Jesus Christ. Ibig sabihin, when pastors and teachers try to edify, try to perfect the saints, and try to teach them the work of the ministry, mga kapatid, they are speaking to people already believe the gospel. Naniwala na po sa Ebanghelyo ni Kristo. Nandiyan po tayo? The church, ang expectation po kasi, ang simbahan, because pag ikaw ay naging parte na ng simbahan, ang expectation nun, supposed to be, ikaw ay ligtas. Okay? Because people who are saved must congregate. People who are saved are part of the local church. People who are saved ay nagsasama-sama in order to fulfill ito pong mga kagustuhan ng Panginoon, also the perfection of believers, para makita si Kristo, for we are created in Christ Jesus. Diba? We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. But sad to say, ang kaaway po ay napakagaling. Ano po? Ang dyablo po ay napakagaling. Napakaraming simbahan kang makikita at pwedeng atinan every Sunday or every week or every single day of the week. Meron tayong, dyan sa labas, may simbahan dyan. Pag pumunta ka doon, may simbahan doon. Kapag lumabas ka sa highway, may simbahan doon. At kapag nag-travel ka dyan buong linggo, hindi mo matatapos ang linggo na may hindi ka napuntahan. Sapagat napakadami po, mga kapatid. Tama po ba? Napakaraming simbahan. And yet, sad to say, many people who are going to churches every week are ignorant of their soul's situation. Ignorante po sila sa kung ano yung mangyayari sa kanilang kaluluwa. Yes, you might see them as moral people. Ibig sabihin, maayos, matino. Pero wala silang pagkaalam kung saan mapupunta yung kanilang kaluluwa kung sila'y babawian ng buhay. Pero nasa simbahan sila. Pero nag-church sila. And this is also my fear. Baka meron po sa atin dito, pumupunta tayo dito sa simbahan na ito, but still, don't have a clue na kapag ang ating kaluluwa ay kinuha ng Diyos. And remember this, wala nakatitiyak sa atin kung hanggang kailan yung buhay natin. Nobody could say that I could certainly live for 10 more years or
20 more years or 5 more years. Dahil ang buhay po natin, mga kapatid, once na ang Diyos, binawi niya, wala kang magagawa. So we could not boast of tomorrow. May mga talata sa Biblia sa boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Maaring tayo ngayon ay malakas, maaring tayo ngayon ay napakarami nating gustong gawin. Sobrang busy po natin, mga kapatid. But remember the brevity of life. Remember that life is so short. Remember na ang buhay po natin is not infinite yet. Sa sanlibutan po na ito, there's an end. There's an end. But if you are saved, you must join the church na ang kasama mo ay mga taong ligtas din. You must join the church kasi ito ang gusto ng Diyos mangyari sa atin. Perfecting of the saints, work of the ministry, edifying of the body of Christ. Maliwanag po ba yung mandato? Maliwanag po ba yung mandato kung ano yung dapat mangyari o ano dapat ang responsibilidad natin? Amen. So the church or even the pastors and teachers, hindi po namin responsibilidad, okay? Hindi po namin responsibilidad outside of these responsibilities. Napakadaming bagay na hindi po contributory sa mga bagay po na ito. Okay? Alam niyo po, napakaraming mga churches, they have different emphasis. Iba-iba yung emphasis nila, iba-iba yung focus nila, pero they miss their core purpose. At ito yung purpose po na yun. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Bakit, preacher? Bakit parang itong mga bagay na ito, it takes work, no? Kala ko ba grace? Salvation of the soul. Yung yung hindi ka na mapupunta sa impyerno because of what Jesus Christ had done, that is grace. Pero after that God saved us, meron po tayong responsibilidad. Amen. To fulfill. Meron po tayong task. Meron po tayong gagawin. Meron pong gusto ipagawa sa atin ng ating Panginoon. God's truth given to the Apostle Paul are responsible for godly edifying. As a father to his son, kagaya po na isang tatay sa kanyang anak, the Apostle Paul had instructed Timothy in his ways, which be in Christ, as he teach everywhere in every church. Matatagpuan yun sa 1 Corinthians 4:17. So yung mga tinuturo ni Apostle Pablo, mga kapatid, those are Christ. Kay Kristo po iyon. Hindi po yun sa Kanya. Those are things which be in Christ na tinuturo niya everywhere in every church. Why? Sapagkat kapag na-miss natin si Kristo, na-miss natin na si Kristo, ang napaka-importante and have the preeminence, mga kapatid, we miss the whole point. Among Paul's letters, we shall observe how the apostle addresses the issue of sin. Bakit ko sinasabi ito? Kung mapapansin nyo doon sa ating text, may kita nyo sa verse number 20, how sharp and how grave the admonition of Paul to Timothy. Sabi niya, sila na nagkasala, rebuke before all, that others also may fear. So, the issue of sin, yung issue ng kasalanan ay hindi po mawawala. And even binigyan po ng emphasis sa mga talata pong ito and even sa ibang other parts of Paul's epistles. Perhaps, mga kapatid, ang iba po sa atin, maaring mababaw ang tingin natin pagdating sa kasalanan. We lightly esteem sin. O iniisip natin na ang Diyos ay okay lang sa Kanya ang kasalanan. Alam niyo po yung kasabihan na familiarity breeds contempt. Ang ibig sabihin lamang nun, sa sobrang familiar ka sa isang bagay o sa isang tao, parang hindi mo na siya ginagalang.
Okay? Halimbawa, yung mga anak sa kanilang mga magulang, dahil palagi naman nila nakikita yung nanay nila, palagi nila nakikita yung tatay nila, hindi na sila parang sa sobrang close nila, maaaring ganun, parang nawawala na yung sense ng respect, nawawala na yung sense ng honor, nawawala na yung sense ng reverence, dahil nanay ko naman yan, tatay ko naman yan. Okay lang yan, kahit sagot-sagutin ko yan, wala namang yan. Nagiging contemptible, mga kapatid. And that is not right. At hindi po yun tama, mga kapatid. But sadly, dahil naririnig po natin, I know the majority of this congregation, karamihan sa atin dito, could quote the gospel. Tama po ba? You could quote 1 Corinthians 15 and you know kung ano yung nakalagay sa 1 Corinthians 15. Tama po ba ako? Ano yung nakalagay doon? How that Christ died for our sins according to the scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the scripture. We are so familiar of the text. Sobra nating pamilyar and sobra nating kayang i-recite yung talata na yun that we miss how serious God is towards sin. Binabasa na lang natin, nilalagpasan natin, at kapag nako-quote natin, parang wala na lang sa atin. Christ died for our sin. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan. And yet, kapag naintindihan mo, it took the death of Christ to pay for our sin. Ibig sabihin, hindi po simple at hindi po ganun kadali pagdating sa Diyos ang issue ng kasalanan. Ang issue ng kasalanan. He died for our sins, namatay po si Kristo, hindi po para i-avail tayo na magkasala. Diyan po tayo, naiintindihan niyo po ba? Hindi po namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan so that, okay, binayaran ko na yung kasalanan nyo, pwede na kayong magkasala. Christ didn't die so that we could sin. Romans chapter 1. Romans chapter 1. I want to give emphasis doon sa kung papaano, mga kapatid. I want to impress upon your hearts. I hope the Holy Spirit ay bibigyan po tayo ng kaunawaan and conviction tungkol po sa bagay na ito, that sin is not a light thing in the eyes of God and in the sight of God. Hindi po sa paningin ng Diyos. Hindi po madali. Hindi po easy. Hindi po simple ang kasalanan. Romans chapter 1 verse number 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Verse number 18 shows, ito pong salita po na ito that describes God's attitude. Nagpapakita ng ugali ng Diyos toward man and toward sin, mga kapatid. Ang ginamit po na term ng Bible is wrath. Nakita na po kayo ng tao nag-amok. Nakita po kayo ng tao na sobrang gigil at sobrang galit na galit, gustong pumatay. Mga kapatid, ganyan ang ugali ng Diyos sa kasalanan. God is so angry na hindi na anger ang ginamit ng Bible na term, but wrath. God is angry, God is wrathful towards sin. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Amen. Christ, remember this, ang pagkamatay ni Kristo sa krus doesn't change God's attitude towards sin. Hindi napalitan yung ugali ng Diyos tungkol sa kasalanan, yung ugali ng Diyos against sin. Hindi po napalitan yun ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Pero gusto ko po maintindihan po natin that Jesus Christ dying on that cross, He bore the wrath of God. Binuhat ni Kristo o siya yung sumalo. Because the wrath of God must be satisfied. Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 6 to 9. Romans chapter 5 verses 6 to 9. Still on the book of Romans. And I just want to bring to your remembrance these things, mga kapatid. Ang sabi po ng Biblia, verse number 6 in chapter 5, for when we were yet without strength, in due time,
Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. Yet peradventure, for a good man, some would even dare to die. Ang ina-argue ni Apostle Paul sa matuwid na tao, maaring mayroong mamatay para sa kanya. Sa isang mabuting tao, maaring merong mga gustong mamatay para sa tao na yun kasi mabait naman siya. Pero paano sa ating mga ungodly? Paano sa sinners? Who will die for us? Sino magdi-dare para mamatay para sa atin when we are ungodly and we are sinners? Verse number 8, the answer is, but God. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Gusto ko po maintindihan nyo na hindi lang basta tayo minahal ng Diyos at wala siyang ginawa. Meron po siyang ginawa tungkol sa ating kasalanan. In verse number 9, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath. Bakit tayo maliligtas na sa puot? It's through Him. Sa pamamagitan ni Kristo. Because instead, remember, galit ang Diyos, napupuot ang Diyos sa kasalanan, nasaan ba nakalagay ang kasalanan? Yes, nasa sanlibutan ng kasalanan. Yes, si Satanas may kasalanan. Pero tandaan natin, lahat tayong mga makasalanan, may kasalanan sa atin. Sin is in man. Ang kasalanan ay nasa tao. Sabi ni David, in sin did my mother conceive me. Mula pa lang sa sinepupunan, meron na, napasa na ang kasalanan. Why? Dahil yung nature ng sin nandoon na. Kaya ang tao pag pinanganak, mamamatay. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang kasalanan, mga kapatid, ay nasa tao. Tama po ba? Sin is in man. Therefore, we will suffer the wrath of God. Bababa sa atin, ipapataw sa atin, mapupunta sa atin. Bakit po? Hindi dahil tao lang tayo, bagkus may kasalanan sa atin, kaya ang designation sa atin, ang title natin, sinners! And as sinners, we will face the wrath of God. Pero salamat, meron pang isang, hindi lamang ang Diyos, hindi lamang ang tao, kundi merong Panginoong Jesucristo. Our Lord Jesus Christ took the wrath of God for sin. Instead, na ipataw sa atin na tayo ang mabayad. Remember, when you pay for your own sin, kapag ang tao ang nagbayad sa kanyang sariling kasalanan, it will take forever to pay for your sin. And that forever has no end. Walang katapusan, simula namatay ka, napunta ng impyerno, napunta ng lake of fire, forever and ever, tormented night and day with fire. We are soul and body combined. And doon, ang tawag ng Biblia is second death, and forever and ever will be tormented. And there's no end. Walang katapusan. Why? Dahil hindi masasatisfy ang wrath of God tungkol sa kasalanan na nasa tao. But Jesus Christ took yung puot ng Diyos, kinuha ng Panginoong Jesucristo. Okay? Jesus Christ, siya po ay matuwid. Tama po ba? Wala po siyang kasalanan ni isa. Walang kasalanan ng Panginoong Yesus. Anytime in His life and nung simula pinanganak siya hanggang namatay siya, wala siyang kasalanan. Pero ba't siya namatay? Dahil kinuha niya yung kasalanan mo. Kasalanan ko. The reason why He died is because of our sin. Therefore, we are responsible also for His death. Responsable tayo sa kanyang kamatayan. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa kasalanan natin, hindi siya mamamatay. We're guilty. Okay? Before a holy God. Kinuha ng Panginoong Yesus yung puot
para hindi na ikaw ang sasalo ng puot ng Diyos. Alam niyo po, sa school, di po ba may passing grade? Tama ba? Let's take for instance yung pinaka-basic 75. Ang passing grade ay 75. Di ko alam sa college kung anong passing rate, pero mayroong passing grade. Tama? 75 out of 100. Ang tanong ko sa inyo, may pinagkaiba yung grade, may pinagkaiba po ba yung grade na 30 sa 74? Yung isa, grade niya 30 lang. Baba-baba, no? Sayad-sayad. Yung isa, grade niya 74. Anong pinagkaiba nila? Ang laki ng pinagkaiba nila. Pero pareha silang bagsak. Kahit yung diferensya pa nila is, ilan yun? 44. Okay? Kahit ang diferensya pa ng dalawa is 44. Yung isa, 30 lang ang grade. Yung isa, 44 o 74 ang grade. Diferensya nun, 40. Pero parehas bagsak. Repeater ka ulit next year. Ano pinupunto natin doon? Pag hindi mo na-meet yung standard, bagsak ka kahit gaano ka kalapit. Sa pagbili ng bahay, siyempre kami nagtitimbang bahay. Meron tinatawag po na mortgage, meron tinatawag na loan. At sa true pag-ibig, even though ipapangalan na sa'yo yung title, if that is under mortgage, hindi mo pa na full payment yung inuupahan mo na yun or yung bahay na yun, kahit sa'yo pa nakapangalan yun, may kakayanan pa rin yung nagpautang sa'yo na bawiin yung bahay kapag di ka nakabayad. Kahit 5 years mo na nahuhulugan, 10 years mo na nahuhulugan, kung mag-fail ka to fulfill what is stated in the contract. Sabi ng kontrata, dapat 6K per month ang hulog mo. Dapat 7K per month ang hulog mo. If you will fail according to that contract, meron pa rin kakayanan kung sino yung nagpautang sa'yo. May that be bank, may that be the developer, may that be HDMF or Pag-ibig, kahit sino sa kanila. Kung hindi ka mag-fulfill ng obligation mo, kasi obligation mo yun under the contract, may kakayanan pa rin po yung nagpautang na bawiin yun. Kailan ka? Ito, sa under na lang HDMF kasi iba sa bangko, iba sa ano. Under Pag-ibig, ano lang ang dalawang way para maawala ka na dun sa kontrata na yun? Dalawa. At mapasayo na talaga yung bahay. Dalawa lang, mga kapatid. That I know of. Una, i-full paid mo. Ganun kasimple. Kung ipo-full paid mo, edi wala ka ng responsibilidad. Tama po ba? Pangalawa, mamatay ka. Kung yung principal borrower, kahit nakakaisang hulog pa lang po siya, 30 years contract, nakakaisang hulog pa lang siya, pero namatay siya. According sa rules, sa kanya na yon, sa proceeds na yon, sa kanyang mga, wala silang, yung mga kamag-anak niya, wala pong babayaran. Kasi namatay na siya. Sino hahabulin ng gobyerno? Wala nang hahabulin yung gobyerno. Bakit? Namatay na yung umutang. Tama po ba? Nandiyan na po tayo. Mga kapatid, only 2 ways. Pay it in full and die. And Jesus Christ did both for our sins. Ginawa parehas ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid. He paid in full para mabayaran yung kasalanan po natin, mga kapatid, to pay sin to the fullest. Dahil may pagkakautang ang tao sa kasalanan and we are under sin. The only way para mabayaran ito is through the death of Christ. Kinailangang mamatay ni Kristo, paying with His own blood our sins and bring redemption to us. Amen. Pag pinakinggan mo yung illustration na yun, mga kapatid, hindi masaya. Bakit? Para mapasaya yung bahay ng completely, kailangan pala mamatay ka, no? Kung di mo full pay. Pero salamat, hindi naman ang ating eternal life ay hindi nakabase doon. Hindi nakabase sa mortgage, hindi nakabase sa loan. Our salvation is based on what Christ did once and for all. Minsan lang po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, and yet,
He satisfied that wrath. He satisfied that wrath. Dalawa lang po yan. Ano po? Dalawa lang po yan. It's either ikaw ang magbabayad. Kasi pwede rin naman yun eh. Magbabayaran mo yung loan, babayaran mo yung mortgage. Pero pwedeng iba yung magbabayad. Kung meron kang sponsor, laki ng loan, ang laki ng mo, pero may sponsor ka, sige, ilalamsam ko na yan, babayaran mo na yan. Mag-thank you ka talaga. Thank you. Hindi ko na kailangang buwan-buwanin yan. Ibig sabihin, tapos na agad. Ibig sabihin, ang pamamaraan, mga kapatid, it's either ikaw ang magbabayad or may ibang nagbayad nun para sa iyo. Wala kang takas. Wala kang takas. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos, binayaran na po ni Kristo. Naniwala ka ba sa ginawa niya? Nagtiwala ka ba sa ginawa ni Kristo? Hindi po. Wala. Ikaw pa rin magbabayad nun. Tama? Kung hindi mo tatanggapin yung ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, you will still pay for your own sin. I will still pay for my own sin. But praise be to God, meron nang kumuha nung utang. Meron nang kumuha nung puot ng Diyos at yun ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng talata dito, much more than being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Verse 10, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved by His life. Punta tayo na 2 Corinthians 5, and I'll show you what happened to Jesus Christ on that cross. What happened to Him. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. For He, God, hath made Him, Christ, to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Mga kapatid, paano po nagkaroon ng lahat ng bagay dito sa sanlibutan? How did everything exist? Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Magkaroon ng mga bituin sa langit. Nagkaroon. Magkaroon ng araw, buwan. Magkaroon ng mga hayop na lumalangoy. Magkaroon ng mga hayop na lumilipad. Magkaroon ng mga hayop na gumagapang. At lahat ng mga bagay na ito ay nangyari. Tama? Sinabi lang po ng Diyos. When God says something, it happened. Or it became a reality. Yung sinabi ng Diyos, ito ang mangyayari. Ito yung magkaroon dyan, magkaroon dito. Nung sinabi ng Diyos lang, by His own words, by the power of His words, nagkaroon. Words lang yun. Tama po? Words niya lang yun. Sinabi niya lamang po yun. Nung sinabi niya, nagkatotoo. Nagkaroon ng mga ibon, nagkaroon ng mga isda, balyena, dolphin, lahat na. Sinabi lang ng Diyos yun. Pero alam niyo po, dahil ang tao nagkasala, amen. Dahil ang tao naging makasalanan, sumuway siya sa Diyos. Alam niyo po ba kung paano tayo niligtas ng Panginoon? Paano ang kaligtasan ng Diyos sa tao? Niligtas ba tayo ng Panginoon? Sinabi niya lang, maligtas ang tao! At maligtas na ang tao? Ganun ba? Ganun ba yung pamamaraan ng Diyos? Ganun ba yung ginawa ng Diyos para iligtas ang tao? Di po ba hindi? Kung in creation, sa paglikha ng Diyos, He used words. Nung niligtas niya tayo, He used work. And that's the work of Christ. Kinailangan na ipanganak sa sanlibutan ang ating Panginoong Jesucristo. Turn to Hebrews. I want to show you para po makita natin ang liwanag po din eh. Okay? Hebrews 10.
Hebrews 10, sundan niyo po sa inyong mga mata habang akin pong binabasa. Verse 1, magsisimula po ako mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse number 1. Yes, this is written to the Hebrews. Yes, this is written to the nation of Israel. Pero the principle remains the same. We have the same Christ who died on the cross. At yung ginawa niya is the same. Di naman siya namatay ng 2 beses. He died only once. And that death both saves under the law, under prophecy, and under grace. Hebrews chapter 10 verse 1, for the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of those things, of the things, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. So sinasabi niya, yung law na binigay kay Moses, hindi niya kayang gawing perfect yung mga gumagawa ng mga sacrifices. Verse 2, for then would they not have ceased to be offered. Kung kaya naman silang gawing perfect nung law, nung sacrifices, dapat hindi natigil yun. Because that the worshippers, once purged, should have had no more conscience of sins. Dapat minsan lang pala. Okay? Or, bakit palaging inuulit-ulit yun? Walang katapusan. Kasi they could not make anyone perfect. Verse 3, but in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. Gusto mo maintindihan nyo under the law? Palaging may sacrifices po dyan. Ang taon-taon meron silang Day of Atonement na tinatawag na kailangan doon ipapataw yung kasalanan ng buong bansa. At ang high priest ang gagawa nun. Yung dugo nung lamb na yon, yung dugo nung i-offer nila na yun, papasok siya doon sa temple. At pag pumasok siya doon sa temple, yun po yung may bell. Kasi kapag siya mismo, hindi siya nakapaghingi ng tawad sa kasalanan niya, at pumasok siya doon, na meron siyang kasalanan sa kanya na hindi niya na-confess or na ibigay sa Panginoon, according to the law, mamamatay siya. Hindi siya aabot doon sa pinakadulo, which is the holiest place, the most holy place. At anong ginagawa ba ng high priest sa most holy place? Winiwisik yung dugo. Winiwisik yung dugo. Pero ginagawa yung taon-taon. Why? Because sabi ng verse 3, there is a remembrance again made of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Nakita niyo po? Hindi posible na yung dugo ng mga hayop po na ito ay makapag-aalis ng kasalanan. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Then said I, lo, I come. In the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Above when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein which are offered by the law. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified, through the offering of the body of Jesus Christ, once for all. And every priest, standing daily, and ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Kita niyo po yung emphasis? Kahit taon-taon nilang ginagawa, kahit ulit-ulitin nila, kahit itong mga saserdote na ito, nagpaslang sila na napakaraming mga hayop para pagtakpan ng kasalanan o para i-offer para sa Diyos. Sabi ng Biblia, verse number 11, which is a sad fact, can never take away sins. Can never. Verse 12, but this man, sino yung tinutukoy natin? Jesus Christ. After they had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Mga kapatid, that's your Savior. That's my Savior. That's how may kita nyo kung gaano
Yung comparison ni Jesus Christ, sipin mo, could you even compare the Lord Jesus Christ with the blood of bulls and goats? Could you even compare God Himself manifest in the flesh, ang Diyos mismo na nahayag sa laman, ikukumpara mo ba siya sa dugo ng mga hayop? Yes, may iba sa atin dito, pet lovers. Tama? Ayaw natin masaktan ang mga hayop. Basta sabi, kapag may aso, di ba? Sipin nyo, no? Pag may aso na sa social media, pinalo lang. Aba yung mga tao, rah, 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 rah. Pero ang sarap kumain ng manok, sarap kumain ng baboy, ang sarap kumain ng baka. Isipin mo, anong pinagkaiba ng aso doon? Dinomesticate lang kasi. Pero, tingnan mo tong batas na to ng mga pinapasa nila sa Senado, sa Kongreso. Pag dumating ang araw, mga kapatid, na talagang pinagbawal ang hayop na kainin, abay, makukulong ako. Okay. Binigay po ng Diyos ang hayop para kainin. Para po sa atin, nakasulat sa Bible. Ngayon, maaring di kayo komportable, at hindi ko naman sinasabi na kumain tayo ng aso, dahil di naman yun, sa batas natin, sa batas, sabi, preacher, kala ba, hindi tayo under the law. So dapat pwede yun. Di ba? Mga kapatid, nasa sayo, risk mo na yun. Kasi, ligtas ka kay Kristo, pero di ka ligtas sa batas ni Bato. Di ka ligtas sa batas ng ating sa bansa. Okay, maaring, okay, pero if you will look at it, mga kapatid, what's the difference between a dog, a cat, a rabbit, and a chicken? And a cow? Sabi ng mga may pusa, sabi ng mga aso, grabe naman yung pitch. Buwan ng mga pinipitch mo. Bakit? Ginawa ba ng Diyos ang mga hayop na magkakaiba? Na mas espesyal to sa ganon, mga kapatid? But, ang point ko lang, ang gusto ko iparating sa inyo mga kapatid, kahit na anong hayop, could you even compare that to Jesus Christ? Pwede mo ba yung kumpara sabihin, mas okay yung mga yun kaysa sa Kanya? Kita niyo po kung gaano ka superior si Kristo. Yung mga hayop na yun, napakarami na. Siguro po, kung bibilangin natin, simula nung pinaslang ng Diyos yung hayop sa Garden of Eden para damitan si Adan at Eva, simula nung inalay ni Abel yung kanyang lamb as an offering to God, simula nung lahat ng mga sacrifices under the Old Testament na inoffer nila sa Diyos, ang dami-dami na pong dugo nun. Sobrang dami na nun. But it only take the blood of Christ to take away all our sins. Ang dami ng dugo nun. Pwede ka nang maligo, no? Pwede mo nang ano yun. Pero mga kapatid, hindi pa rin. Can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins, forever. Nakita niyo yun? Minsan niya lang gagawin at habang buhay na, forever, sat down on the right hand of God. What a Savior. Amen. And having understood and having read that, ang kaligtasan po na meron tayo mga kapatid, as taught by the Apostle Paul, ay permanent siya. It is of a permanent nature. Meaning, once saved, always saved. Which is, sa ibang mga churches, sa ibang mga uri ng pananampalataya, they do not subscribe to that. Bakit? Iniisip nila na ang kaligtasan ay pwedeng mawala, or ang kaligtasan kailangan mo i-maintain, o ang kaligtasan kailangan meron kang participation. Mga kapatid, ang pinarticipate mo lang doon ay in-acknowledge mo yung ginawa ni Kristo. That's it. You believe what Christ did. You believe yung sacrifice niya para sa iyo. You believe yung kamatayan niya para sa ating mga kasalanan. You believe that He was buried. But you believe that He rose again the third day. Anong participation mo doon? Nothing but believing. Amen. Kaya, permanente. Hindi mawawala. Kasi hindi naman tayo yun in the first place. Hindi naman tayo yung gumawa eh. Pwede ba nating palitan? Pwede ba nating palitan yung magulang natin? Yung iba, maaring legally. Papalitan nila yung birth certificate nila. Palitan mo, ayoko yung nanay ko, ayoko yung tatay. Yeah, pwede. Siguro, kung may marami silang pera,
Kaya nila magsayang ng daang-daang libong piso para magpalitan yung mga pangalan doon sa birth certificate. Mga kapatid, ay pwede nilang ma-fulfill yun. Pero it doesn't change reality. It doesn't change who their parents are. Tama? Mga kapatid, once you are saved, you became a child of God. Minsan lang tayo maligtas kapag nakilala mo si Kristo. Kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay naging anak na ng Diyos. You could not change that. You could no longer change that. Once you become a son of God, once you become a child of God, you no longer can change that. Permanente na po yun. And praise be to God. Amen. Salamat po kung nakabase sa atin ang eternal security, siguro wala sa ating ligtas dito. Kasi we could never be perfectly faithful every time. No? Now, dahil sa katotohanan pong ito, whether ignorantly or purposefully, ang iba, they have turned the grace of God into lasciviousness. Yang iba, they have developed a lousy, without accountability, antinomian. Ibig sabihin, parang walang sinusunod na. Walang sinusunod. And reckless conversation. Kahit ano na lang ang buhay, kahit ano na lang. But in just reading further sa Romans, mga kapatid, balik tayo, Romans 6. Pag binasa lamang po ng reader, kapag hindi siya nagtapos doon sa kaligtasan na kay Kristo, doon sa love of God that is commended toward us, pag di siya nagtapos doon at binasa niya hanggang chapter 6, mga kapatid, marirealize niya that no longer, hindi na po dapat tayo pala namumuhay sa kasalanan. Amen. Tignan niyo po, chapter 6. Bago natin basahin, kayo po ba naniniwala doon sa sinabi ng Bible, all have sinned and come short of the glory of God? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? So, ina-acknowledge po na kayo ay makasalanan? Mga kapatid, di tayo matutulungan ng Diyos kung hindi tayo aamin sa kung sino tayo. Not until ang isang lost man, ang isang lost person, ang isang tao na walang pagkakilala kay Kristo, aaminin niya sa kanyang sarili na siya ay makasalanan, he could not receive the grace of God. Kasi Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Kung hindi ka makasalanan, hindi namatay si Kristo para sa'yo. Pero kung inaamin mo na ikaw ay makasalanan, inaamin ko na ako ay makasalanan, para sa atin namatay si Kristo. Amen. Romans 6. Verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Ano sagot ng Biblia? God forbid. Obvious naman yun eh. How shall we that are dead to sin? Nakita nyo? Patay na tayo sa kasalanan. Live any longer therein. How could you live on something? Paano ka mabubuhay pa sa isang bagay na patay ka na? Amen. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Maring sabihin mo, bakit ba kasi ganyan pa yung ginawa ng Diyos? Bakit ba kasi preacher, nung naniwala ako, hindi naman ako aware, hindi naman ako pumirma. Pero, napunta ako kay Kristo, nabaptize ako kay Kristo nung naniwala ako. Pwede ba naman yun? Hindi ko alam, tas nangyari. Mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Kung hindi yun nangyari, hindi ka maliligtas eh. Kasi, ang kaligtasan po natin, tandaan nyo itong keyword na to. Ang kaligtasan po natin, mga kapatid, ang kaligtasan mo at kaligtasan ko, nandito lang. Lumabas ka dito, hindi kasi. Go outside of Christ. Go without Christ.
lumabas ka kay Kristo, wala kang kaligtasan. Therefore, it is essential na ang isang taong naniwala ay ipunta kay Kristo, ipasok kay Kristo. Ang term ng Bible, baptize into Christ. It is essential na kapag ang taong naniwala kay Kristo Jesus ay mapunta sa Kanya. Kasi kapag hindi yun nangyari, hindi siya masisave. Nakita niyo po yung gaano kahalaga? Yung pagiging in Christ? Kaya po, essential din na maintindihan natin na kung tayo ay na kay Kristo, kung ano yung nangyari kay Kristo ay naganap din po sa atin. Siya ay napako. Tama po ba? Siya po ba ay napako? We are also crucified with Him. Siya po ba ay namatay? We also died with Him. Siya po ba ay inilibing? Yes, we are buried with Him. Pero siya po ba ay bumangon mula sa mga patay? Yes, we are alive with Him. Kaya makita niyo po dito, sabi niya verse number 4, we are buried with Him. Nakagaya ni Kristo na bumangon mula sa mga patay sa pamagitan ng kalwalhatian ng Ama, even so, also, we also should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection, knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Pakinggan niyo po, this is the principle, verse number 7. For he that is dead is freed from sin. The only way na tayo ay mapalaya ni Kristo sa kasalanan ay through death, sa pamagitan ng kamatayan. Therefore, kung ano yung niranas niya to pay for that sin, we also doctrinally, spiritually experience. We are also dead to sin. Kagaya ni Kristo. Namatay si Kristo sa kasalanan, tama? Bakit namatay si Kristo? Christ died for our sins. Therefore, it is essential that we also die to sin para mapalaya tayo sa kasalanan. Kasi si Kristo po, remember this, namatay siya, tama? Napako siya sa krus, namatay, inilibing. Pero hindi siya nanatili sa libingan. Death could not contain Him. Death could not hold Him. It is not possible that death ay kunin lang siya at hindi siya pakawalan. Salamat. Dahil ang ating Panginoong Yesus escaped that. Pero pagkatas niyang lumaya doon, meron na siyang susi ng impyerno at ng kamatayan. He has the keys of death and hell, according to the book of Revelation. Nakasunod po tayo. Katigan niyo po, verse number 12. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Verse 14, for sin shall not have dominion over you, for ye are not under the law, but under grace. Verse 18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Verse number 22, but now being made free from sin, and became servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Mga kapatid, mula dun sa mga talatang ating binasa, could you conclude na pwede kang magkasala? Or dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan? Na tayo ngayon ligtas na? We could say, I am justified. We could say, I am redeemed. We could say, yung blood of Jesus Christ, because of that, I am justified by grace. You could say na ikaw ay anak ng Diyos. You could say na ikaw ay pupunta ng langit. You could say that you no longer fear hell. Yes, I agree with that. That's true. The same way na yung mga passages na to ay totoo. Kung ikaw ay ligtas, dapat ba tayo magpatuloy sa kasalanan? Di natin tinuturo na mawawala ang kaligtasan pag nagkasala tayo. Pero bilang tinubos ni Kristo, bilang binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan, hindi ba dapat lang na tayo ngayon
ay mamuhay hindi para sa ating mga sarili, bagkus ay para sa Kanya na namatay at nagbayad ng ating mga kasalanan. Tingnan niyo po, I'm getting ahead of myself, but 1 Corinthians 6. 1 Corinthians chapter 6. Verse 19 to 20. First Corinthians chapter 6, 19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. May principle po, bago ko to anuhin, sa Romans 6, may principle na sinabi doon. Okay? I want you to get this principle. Sa Romans 6, verse number, hindi natin to binasa kanina, pero gusto ko makita natin, verse number 16. Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, His servants ye are, to whom ye obey. That's the principle. Kung sinong sinusunod mo, alipin ka nun. Kung sinong sinusunod ko, servant ako nun. Okay? Who you obey determines kanino ka naglilingkod. Who you obey determines kung kanino ka sumusunod. We are servants. At kung ikaw ay isang servant, you must follow the will of your master. Okay. Tinuturuan tayo bilang mga Kristiyano, even though, amin po, konti lang, kung meron man, hindi marami, ang mga employer o mga master na save. Konti lang. Okay? So karamihan sa atin, we have masters in the flesh na unbelievers. Tama po ba? We have masters in the flesh. Meron tayong mga employer, boss. Meron tayong boss na hindi mananampalataya. Pero nung inutos sa atin ng Biblia, dapat natin silang sundin. Be obedient. Bakit? Kasi hinire ka niya na gawin yung trabaho na yon, binabayaran ka niya para sa trabaho na binibigay mo para pabalik sa kanya. So kung ang sahod mo, halimbawa, magkano ba minimum ngayon? 500, 550. So kung meron kang work for 8 hours, sabi niya, ang gagawin mo, istikiran mo yan. Yung box na yan. Napakaraming box. Ang trabaho mo lang buong maghapon ay istikiran yan. At babayaran kita ng minimum wage because of that job. Anong trabaho mo? Gawin yun. Ay, boss, mas okay po siguro wag na nating lagyan ng sticker. Kasi, pangit. Kasi ganito. Humanap ka na ibang trabaho. Kasi hindi mo naman yun, kaya sa'yo pinapagawa yun, kasi siya yung master and you are the servant. Kung ayaw mong gawin yung trabaho na yun, find another job na masusunod ka. Or, ikaw yung magtayo ng sarili mo negosyo para ikaw yung masusunod. Tama po ba? Ang point ko dito, mga kapatid, ang mga empleyado, kahit gaano ka, sabihin natin, ang ugali ng isang boss hindi maganda, kahit sumisigaw, nagagalit, nambabato, di ba? Nansisisante, kahit gaano siya kapangit ang ugali niya, kahit gaano mo ipinta yung ugali ng boss mo na sobrang pangit, tandaan mo, servant ka doon. And if you are a servant under those circumstances, ang duty mo, obey them that have the rule over you. Yun yung ating responsibility, tama? So, isipin mo, ito po ang boss mo, di maganda ugali, yung iba, laging nirereklamo, kaya nga may dole. Laging nirereklamo, mababa magpasahod. Okay? Tapos, ang dami pang violation doon sa HR code. Dami. So, ganun siya, cruel siya. Pero dahil kailangan mo yung pera, nagtatrabaho ka sa kanya. Tama? Dahil kailangan natin yung income na yon, kahit titisin mo yun. Bakit? Para sa pamilya mo, para sa kinabukasan nyo, para kumain kayo. Mga kapatid, isipin nyo to. Nung tayo po
ay wala pa kay Kristo, tayo ay alipin ng kasalanan. Ang tanong ko sa inyo, mabait ba yung kasalanan? Kung tuturing mo siya na master, ay, ang bait ng master ko. You are sin, ha? Ano papagawa niyo po sa akin ngayon? Sabi ng kasalanan, gawin mo lang kung anong gusto mo. Gawin mo lang kung anong gusto mo. Okay? Lust mo, sundin mo. Lust of the flesh. Lust of the eyes. Pride of life. Ganyan ako kabait na boss. Sabi ko, okay ka. Okay ka. Pwede ko gawin kahit na ano. Pwede mong gawin kahit na ano. At dahil sumunod ka sa lust mo, anong resulta? What you sow, you will reap. Balik ka sa boss mo. Boss, bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Daming problema. Daming consequence. Ang daming mga patong-patong na to. Sabi niya sa'yo, gawin mo lang kung anong gusto mo. Gawin mo lang. Wala naman ang pinapagawa sa'yo na hindi mo gusto eh. Nakita niyo? Because kahit sabihin niya na ganon, master mo siya. Dahil alipin ka ng kasalanan. And you could not do otherwise. You will sin because you're a sinner. At ini-encourage ka pa because you're under sin. Magkasala ka lang. Pero anong dinudulot nun sa'yo? Anong miniminister ng kasalanan? For the wages of sin is death. Imagine kung gaano ka cruel, okay? Kung gaano kasama yung master na yun na kasalanan na pinaglilingkuran natin dati. But, tigan niyo po ang pagkakataon. Nagpalit ng management. Okay? Dumating si Kristo eh. Nagpalit ng management. Now, hindi na kasalanan yung boss mo. Sino ng boss mo ngayon? Sabi ng Romans 6, servants unto God. So ngayon, hindi na kasalanan. Ang Diyos na. Ang Diyos, wala siyang gusto na ikasasama mo. Lahat ng gugustuhin ng Diyos, according to righteousness, holiness, justice, ibig sabihin mga kapatid, whatever God desires and wants, that is best for His servant. Amen. Nakahanap ka ng boss na hindi lang 13-month, kundi 14-month. At meron pang 15-month, mga kapatid. At talaga naman, hindi lang SSS, pag-ibig, lahat na ng insurance pinasok sa'yo. Lahat na, pag nakahanap ka ng ganun, diba, hindi ka ba thankful? That you have that kind of employer? You should be thankful. Dapat tayo magpasalamat. Yet, mga kapatid, ikukumpara mo ba yung employer mo yon in the flesh sa Diyos? That only good ang gusto niya sa tao. That He had provided all things para sa atin. Simula nung tayo pinanganak, libre ang oxygen. Simula nung tayo pinanganak, umiinom tayo, kumakain tayo ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Simula nung pinanganak tayo sa sanlibutan. Amen. Nararanasan natin, libre lang ang viewing, di ba? Isipin mo kung may gastos pala yung oxygen, no? Kung magbabayad ka buwan-buwan. Magkano kaya? Kuryente pa lang. Kuryente may bayad. Tubig, sa ano may bayad. Pero kung ang oxygen may bayad din. Paano na lang, mga kapatid? At paano na lang kung di baterya yung puso natin na kailangan mo i-charge? Paano na lang pag wala ka pang charge? Patay ka na lang. Pero salamat, no? Tignan nyo, yung kabutihan ng Diyos sa atin. From birth hanggang sa panahon po natin ngayon, you could not say that God hindi naging mabuti po sa atin. Amen. You could not say that ang Diyos masama, na ang Diyos ganto. No, mga kapatid, God is good. So kung papapiliin ka, ito yun eh. Kung papapiliin ka doon sa dalawang master na yun, sino piliin mo? Ang kasalanan o ang Diyos? Kung sa empleyado, dito, overtime, overwork, pero walang overpay. Dito sa sin. Dito, okay, sakto oras, lahat ng benepisyo nandito. Aba, hindi ka na lang mag-iisip eh. Dito ka talaga. Tama, kung parehas lang naman sila ng pinapagawa, dito ka na lang. Mga kapatid, kung papapiliin tayo sa kasalanan o sa Diyos, dapat piliin natin ang Diyos. Pero ang doktrina po sa atin sa ating panahon ngayon, alam niyo po ito eh, pwede mong piliin kung saan, kanino ka magpapaalipin. You could choose. You could yield. Pwede kang mag-yield sa kasalanan pa din. Pero hindi ka looban ng Diyos o pwede kang mag-yield sa Diyos. Kasi ang hindi mo kayang gawin dati sa kasalanan, hindi mo kayang i-please ang Diyos. Pero ngayon, because of righteousness, we could please our God. Amen.
Therefore, it is just normal that discussions about sin must be addressed by the apostle of grace, lest we should be left to ourselves, glorying in our shame, and miss the privilege of presenting our bodies as living sacrifice. I'll give you an example, 1 Corinthians 5. I'll show you how important and how serious ang usapin po ng kasalanan sa isang believer na sa isang mananampalataya na, tignan nyo po, kung gaano kaseryoso ang Biblia, kung gaano kaseryoso ang Diyos. Ayaw niya no yung mga niligtas niya. Bakit niya ba iniligtas in the first place? Dahil sa kasalanan ay magpapatuloy doon. It doesn't make sense. Niligtas ka na nga niya. Kaya ka nga niligtas kasi makasalanan ka. Tapos magiging makasalanan ka pa din pagkatapos. Dapat hindi na. Common sense lang yun eh. Tama? But listen, 1 Corinthians 5, verse 1. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. So meron pong kaso dito sa church. Nagsisimba po ito, part ng congregation. Tapos kinumit niya itong kasalanan na to. At, okay, hindi maganda. Kahit sabi nga ni Paul, kahit sa mga hintil, walang ganun eh. Or hindi masyadong nangyayari yun. Verse 2. And ye are puffed up and have not rather mourned. That shows us what should be our attitude towards sin. Ang ugali dapat natin sa kasalanan, if ever tayo magkasala, dapat malungkot tayo. Tama po ba? We should mourn for sin. Ang iba, hindi. Alam mo po ang sanlibutan, tinatawanan pa ang kasalanan. Tuwang-tuwa pa sa kasalanan. Nag-i-enjoy pa sa kasalanan. Pero hindi ganun. Verse number 2, mourning, ang sabi ni Apostle Paul, dapat ang naging ugali ng mga taga-Korinto nung narinig nila o nakita nila. That he that had done this deed might be taken away from among you. For I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already, as though I were present concerning him that had so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, tignan nyo po kung ano ang pataw, kung ano po ang kanyang magiging kalalagyan. To deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Preacher, kala ko ba grace? Preacher, kala ko ba biyaya? Bakit tatanggalin yung tao na yun sa congregation? Di ba mapagpatawad ng Diyos? Tignan nyo po yung principle. Verse number 6. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven, that ye may be a new lump, as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Ang principle, kung ang isang tao sa church, makakapahamak siya ng iba pa, mas mainam na alisin na lang siya sa church para ma-preserve ang church. Amen. Preacher, kala ko ba body of Christ tayo? Kala ko ba yung katawan ni Kristo tabi-tabi? Mga kapatid, isipin nyo ang katawan. Kung na-infection yung isang bahagi ng katawan mo, kagaya nito, kung na-infection to, at ang tanging solusyon para hindi makahawa ay putulin, ano dapat gawin? Yung i-amputate, kaya nga po may mga, may mga diabetic na kapag hindi na-prevent, yung sa paa nila, kailangan i-amputate para hindi umangat. Tama po? At yun, hindi dahil galit yung tao sa paa niya, gusto niya nga may paa eh. Pero para ma-preserve ang buong katawan at hindi madamay ang lahat, it needs to be cut off. Are you still there? Mga kapatid, ganito kaseryoso ang Diyos tungkol sa kasalanan. Hindi sa hindi mahal ng Diyos yung tao na yun. Mahal niya nga eh. Kaya nga namatay siya para dun sa tao na yun eh. Pero kung mapapahamak ang ibang membro ng katawan ni Kristo, dahil sa Kanya, ang kailangan gawin, i-cut off na lang siya. Kagaya sa katawan na kailangan mo i-amputate yan kapag nagka-infeksyon. No? To such a point na, ang sabi pa, di ba may mga sabi ng doktor, kung hindi mo yan puputulin ako, gagapang yan.
So, walang magagawa yung tao, sabi niya, sige po, ikakat ko na lang, ipapakat ko na lang. Nabawasan siya ng daliri, yes. Pero buhay pa rin siya. The principle of separation. Amen. The principle of separation. 1 Corinthians 10. 1 Corinthians 10. I'm describing to you, I hope, na naiintindihan po natin na hindi po kalooban ng Diyos sa mga believers ang kasalanan. Namatay si Kristo para sa ating mga kasalanan, hindi para tayo ay magpatuloy sa kasalanan. 1 Corinthians 10:1. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and the rock was Christ. But with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink and rose up to play. Neither let us commit fornication, as some of them committed, and fell in one day 320,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Verse 11. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. If you will remember, yung account na ito, dinidescribe ni Paul yung buhay ng nation of Israel in the wilderness. Kung paanong after na lumabas yung bansang Israel sa Egypt, niligtas sila ng Diyos, nagbigay ang Diyos ng 10 plagues. Tama? 10 plagues yun. Tapos, tinawid sila ng Diyos doon sa Red Sea. Imagine, kung tayo'y kasama doon, vlogger na tayo. Sabi mo, yung tubig na hati on both sides. Tapos, ang nilalakaran nila, dry ground. Amen. Magdadoubt ka pa ba sa Diyos noon? Kung ikaw, kung tayo, masabihin natin, confident tayo. Hindi na, isipin mo. Imposibleng mangyari yun. But mga kapatid, ibahin mo ang Israel. Ibahin mo ang mga Israelita. Nagbigay ng Diyos ng 10 plagues na, grabe, signs and wonders yun to behold. Di ba one day, merong puro palaka. One day, naging dugo yung river. One day, puro naman puro locust, puro mga balang. Tapos one day, sobrang dilim. Tapos one day, umuulan ng, hail. Hindi yung typical na nangyayari everyday, mga kapatid. Yung infestations na yun, because that are signs and wonders of a great God. Para ilabas niya yung kanyang bansa out of Egypt and make them a great nation. Pero in the wilderness, itong mga bagay na nabanggit in verse number 6 hanggang verse number 10, those are what they have given to the Lord in exchange of their exit to Exodus. In Exodus. Naging idolater sila. Nag-commit sila ng fornication. Tinempt nila si Kristo. Nag-murmur sila. They lust after evil things. Man yun kung gaano malaking sampal sa Diyos. Na dahil si Moses, isipin nyo, ganda ng fellowship ni Moses sa Panginoon, 40 days siya dun sa taas na bundok 40 days sa ipag-usap sa Diyos. Tapos binibigay sa kanya yung law. Sa baba pala yung mga tao, pinatanggal na yung mga earrings, pinatanggal yung mga ginto, tas tinunaw, tas ginawang golden calf. Ginawang mga kapatid, ang calf baka, di po ba? Ginawa nilang gintong baka, kaya pala may term na holy cow. Ginawa po nilang gintong baka. At sabi ni Aaron sa kanila, ito ang Diyos nyo na naglabas sa inyo sa Ehipto. Abay, ang laking insulto, tama. Mga kapatid, hindi simpleng ginawa nila. Isipin mo, ang Diyos, nilabas sila dun sa Egypt mula sa idolatry. Paglabas nila, ito ang problema, ito yung lesson dun mga kapatid. Pwedeng umalis sila sa Egypt, pero yung Egypt di nawala sa puso nila. Amen.
Maybe some of us, niligtas na tayo ng Diyos sa kasalanan, niligtas tayo ng Diyos sa impyerno, pero ang kasalanan, dala-dala pa rin natin. At di pa rin natin gini-give up. But I want to zoom in a little bit doon sa idolatry, mga kapatid. Idolatry. Do you agree na ang idolatry, galit na galit ang Diyos? Sa Ten Commandments, ano yung mga nasa umpisa? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make any graven image. Tama? Sa Ten Commandments, kung mag-aaral ka ng law, yun ang mga nasa number 1, number 2. Huwag kang ang tunay na Diyos ang dapat mo sambay. Galit na galit ang Diyos sa idolatry. Turn to Colossians 3:5. Colossians 3:5. Mortify, therefore, your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Mga kapatid, ako naman po may kumpiyansa, di ko lang alam sa lahat. Pero karamihan sa atin dito, naniniwala ako, wala na po tayong ninyo sa bahay. Amen? Na nakaganon? Wala. I could say that. Marami sa atin dito, wala tayong ninyo sa bahay natin. Wala tayong Maria. Okay? Na nakaganon sa sulok ng bahay. Wala tayong ganon. But, sa atin, bilang living under grace, and we are in this time, we could still be guilty of idolatry. And according to the Word of God, covetousness is idolatry. Ano ang covetousness? Desiring something. Gusto mo makuha isang bagay. Diba? Na hindi pwede. Na hindi pwede. Are still there? Covetousness. Yung hindi para sa'yo. Hindi pwedeng maging sa'yo. Forbidden. But you want it. You desire it. You seriously desire to have it. Okay? Covetousness, which is idolatry. Posible kaya na tayo ay nagiging covetous against God kapag ninanakaw natin ang sa Diyos? Kinukuha natin, dinidesire natin yung hindi sa atin. If you will be serious about our Christianity, mga kapatid, balik ka sa 1 Corinthians chapter 6. Titigan natin mabuti yung sinabi ng Bible sa 1 Corinthians 6:19 to 20. I-hold nyo po sa thought nyo yung covetousness, na idolatry yun. Okay? Covetousness is idolatry according to Colossians. In 1 Corinthians 6:19 to 20. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Pagmamayari ko ba yung katawan ko? Pagmamayari ko ba yung sarili ko? Remember, binili tayo, tinubos tayo na may halaga. And that price is the blood of Christ. Therefore, mga kapatid, our bodies, ang katawan po natin, pagmamayari ng Diyos. Diyan po tayo. God owns us. God owns me. And if that means, kung sa Diyos yung katawan ko,
Sa Diyos ang oras ko. Sa Diyos ang buhay ko. Sa Diyos ang talento ko. Sa Diyos ang lahat-lahat sa akin. Amen. Therefore, we should not be covetous against our God. Tinubos niya po tayo, mga kapatid. Ang church po, gusto ko po maintindihan natin, we're not playing games in church. The church is not a motivational show. Preaching is not a motivational skit. Teaching the Bible is not trivial. Hindi ito para lang malaman mo yung mga facts, hindi lang malaman mo yung dates, hindi lang para malaman mo what is the doctrine. Mga kapatid, the church is here as a pillar in the ground of the truth so that you could walk in truth and we may please God na bumubuo sa atin at sa Kanya po tayo, mga kapatid. God deserves our lives. God deserves our time. Amen. Karapat-dapat siya sa ating buhay. Karapat-dapat siya na pag-alayan ng ating lakas. Karapat-dapat siya na pag-alayan natin ang ating mga sarili. Karapat-dapat siya na iwaksi ang kasalanan at mamuhay para sa kabanalan ayon sa salita ng Diyos. Ayaw po ng Diyos na tayo magpatuloy sa kasalanan, mga kapatid. Hindi po yan ang kagustuhan ng Panginoon. Galit nga siya sa kasalanan, kaya si Kristo dumating para bayaran ang ating mga kasalanan. While hindi natin ini-emphasize ang repentance para maligtas, repentance is necessary kapag ligtas ka na. We should repent. Lahat tayo guilty. Ako rin po ay guilty. Amen. I have not lived faithfully according to what God required of me. I am guilty of that. Amen. Alam ko sa aking sarili, marami akong pagkukulang sa Diyos. Dahil kung titignan ko lang, kung i-observe ko lang kung gaano kabuti ang Diyos, yung mga gifts na binigay niya sa akin, dapat gamitin ko yun para dyan eh. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying the body of Christ, para dun yun. Kaya niya nga ako binigyan ng ganun. For the gifts of God, para yun sa body. Hindi yun para sa rilinin ko. Amen. Hindi yun para sa akin. What's given to me is for me to provide and distribute to others. Para magkaroon tayo ng mutual, di ba? Mutual thankfulness sa Diyos na lahat yan ay para po sa Panginoon. Now, go back to our text and we'll give comments. Dahil dinescribe na natin yung kasalanan, kung gaano kaseryoso ang Diyos, kung gaano binayaran ni Kristo yung kasalanan, at hindi niya kalooban na tayo po ay mabubuhay sa kasalanan, mga kapatid. That is not God's will at all. That's why sa ating text, sa verse number 19, sabi niya, against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. The same principle in the Old Testament. Kung walang witness, kung walang saksi, 2, 3, hindi may establish ang word. Remember niyo po yung nung nahuli, sabi, caught in the act. Sabi ng mga Pharisees, caught in the act ito, si Mary Magdalene, dinala kay Kristo. Caught in the act, adultery, caught in the act. Anong ginawa ni Kristo noong time na yun? Kasi, obviously, ang gustong gawin ng mga Pharisee during the time of Jesus Christ, i-prove na si Kristo hindi sumusunod sa batas. Yun yung gusto nilang gawin. Kasi pag nagawa nila yun, ibig sabihin hindi siya Messiah. And hindi siya perfect. Kasi hindi ka naman sumusunod sa law perfectly. Yun yung gusto nilang nangyari. Under the law, ang adultery kailangan, death penalty yun. Death penalty yun under the law. So, dinala nila si Mary Magdalene kay Jesus Christ. At nung sinabi, ang ginawa ni Kristo muna, mga kapatid, yumuko, sumulat sa... Hindi sinabi ng Bible kung ano yung sinulat niya. Tapos sabi niya sa mga yon, kung sinong walang kasalanan, unang bumato. Kung walang kasalanan sa inyo, bumato kayo. Isa-isa po, mga kapatid, yung mga bato nila, ready na silang pumatay. Kasi nasa batas po yun, yung stone to death. Sa batas yun. So, unti-unti na sila umalis. Guilty ba si Mary Magdalene? Yes. Bakit hindi siya namatay?
Pagkatapos sinabi ni Jesus Christ, kung sino walang kasalanan sa inyo, bumato, wala na pong natitira. Si Kristo na lang. Dahil si Kristo walang kasalanan. Tama? Guilty ba si Mary Magdalene? Yes. Pero bakit hindi siya hinatulan ni Kristo doon? 2 or 3 witnesses, let every word be established. Wala na siya eh. Isa lang eh. Si Kristo lang nandun eh. Kahit may perfect knowledge pa si Kristo na itong tao na to guilty, yet, si Kristo mga kapatid, for that person, hindi niya i-condemn. Why? Kailangan 2 o 3. Before 2 or 3 witnesses, let every word be established. Kaya sinasabi dito, that's the same principle, sabi dito sa verse 19, against an elder, receive not an accusation, but before 2 or 3 witnesses. Before 2 or 3 witnesses. So, nobody is above. Diba? Sabi nga ni Erwin Tulfo, the people is above! Diba? Di ko alam kung yun yung exact sabi niya. Above the law! Sometimes you should bend the law! 4. Okay? But, ang point natin mga kapatid, nobody is above the Word of God. Pagdating sa salita ng Diyos, walang mas mataas pa sa salita ng Diyos. We are all subject, we are all under the Word of God. Amen. Now in verse 20, sabi niya, them that sin, rebuke before all, that others also may fear. That's why mga kapatid, we still preach about sin. And sometimes we preach kapag mapapasadaan natin, may mga times, kung mag-aaral tayo ng verse by verse ulit sa ibang parts of the Bible at mababanggit yung mga kasalanan na to, we will discuss them. Amen. And if you are guilty about those sins, please, come to Christ. Come to Christ, kapatid. Kung hindi ka pa saved ngayon, come to Christ and He will save you. Liligtas ka niya. Them that sin, rebuke before all, that others also may fear. Hindi ko na po bubuksan, but in John 28:28, sabi na, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and to depart from evil is understanding. Yung isang preacher sabi niya, the only fear, ang natatanging takot, na idadala ka pa sa source ng takot, ay ang fear of the Lord or fear of God. Ano ibig sabihin ng preacher? Sino sa atin dito takot sa heights? May fear of heights ka? Sino sa inyo dito takot sa masisikip na lugar? Sino sa inyo dito, di ba, yung mga phobia po yan. Tama? Takot sa gagamba, takot sa ipis. Di ko alam, lahat ng babae yata takot sa ipis. Okay? But, if you have a fear of something, ayaw mo yun. Takot ka nga dun eh. Kung takot ka dun, lalayo ka. Kung takot ka sa heights, hindi ka na aakyat o hindi ka na titingin pababagan kung nasa taas ka man lugar, hindi mo kakayanin yun, mahimatay ka. Kung takot ka sa mga masisikip na lugar, di ka papasok sa makitid na iskinita. Nakuha niyo po yung point? If you fear something, hindi mo pupuntahan yung fear na yon. Pero the only fear na ipupunta ka pa sa source ng takot is the fear of God. Kung tayo ay may takot sa Diyos, ilalapit ka palalo sa Diyos. Hindi ka ilalayo. Amen. And the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Perfecting holiness in the fear of God, mga kapatid, importante yon. Na magkaroon tayo ng takot tungkol sa kasalanan, na ayaw natin yung kasalanan, na takot tayong magkasala. Verse 21. Last verse. I charge thee before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality. Hindi po madali mag-preach. Hindi madali mag-share ng truth sa salita ng Diyos, lalo na kapag merong kasalanan kang i-discuss o may kasalanan kang kailangang i-address. It is not easy. It takes boldness in the faith to do that. Amen. Kaya nga marami mga tao, hindi sila confrontational. They don't want to confront kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan i-address. Pero it requires courage and boldness in the faith to do that. Brethren, nobody among us is above the Word of God. We are all subjects to the great God. And we should judge. Amen. Sa Bible po ha, lest magkaroon tayo ng maling understanding, we should judge by the Word of God.
Tayo po, dapat nagja-judge tayo according sa salita po ng Diyos. Discernment, okay? Be not partial. Sabi nga na Acts 5:29, we ought to obey God rather than men. Mga kapatid, huwag tayo magmayabang, huwag tayo magmalaki. Take heed, tayo, mga nakatayo, lest ma-fall tayo. So wala tayo dapat ipagmamayabang at ipagmamalaki. Kundi lagi, thankful tayo sa Diyos. And always, kung tayo merong kasalanan, come to Christ. Mga kapatid, huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Come to Christ. Kaibigan, kung hindi ka pa nakatitiyak ng buhay na walang hanggan, kung saan ka mapupunta, kung tayo babawian ng buhay, come to Christ. Paniwalaan mo yung ginawa niya sa iyo na sapat na, and you will have eternal life. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you so much for this time. Salamat sa pagsama niyo po sa amin ngayong umaga. I hope nagkaroon po kami ng takot din tungkol sa kasalanan. Takot, Panginoon, to commit sin. Takot, Panginoon, to continue in sin. Father, we are no longer our own. Tinubos niyo po kami. Kami mga saved, you bought us with the precious blood. And as such, kayo po ang master namin and we are your servants. Tulungan niyo po kami to serve thee at hindi po ang kasalanan. Tulungan niyo po mga kapatiran, O Diyos. Sa kanila pong mga kanya-kanyang pinagdaraanan, I pray, you give them grace to do what is right. At bigyan po kayo ng panahon sa aming buhay that we be not covetous sa buhay po neto at angkinin namin ang sarili namin buhay at di namin ipagamit po sa inyo. I hope there will be more men and women na mag-aalay po na kanilang buhay, though not in a full-time capacity or not in a pastorate or a preacher, pero kanila pong ilalayon sa kanilang buhay na sila po yung magpapagamit po sa inyo. Kung saan man po silang ministry, pwede nyo po silang gamitin. Lord, open our eyes and understanding in our hearts na hindi po vain ang ministry. But outside of Christ, outside of the ministry, it's all in vain. Help us realize these things. Give us grace na i-apply ang mga truths po na ito. And I pray for this church, Father. I pray na kami po ay magamit nyo at hindi lamang pumasayang ang aming buhay, ang aming pong mga paglilingkod balang araw. Na magkaroon po kami ng ganti, tama, sapagkat kami naging matapat na sumunod sa inyo pong kalooban. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa mga tao po nandirito. I pray for them. I pray sa mga saved that they continue in the faith. For the unsaved, that they trust Christ. In Christ we pray. Amen and amen.